Base sa mga nakitang mga bagong patch ng Offshore Combat Force, kumpirmadong mayroon ng pangalan ang dalawang corvette na ginagawa o kasalukuyang ginagawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea, at ito ay ang BRP Miguel Malvar bilang lead ship, na may hull number 06, at ang BRP Diego Silang, na may hull number 07. Ang dalawang barko na ito, ay magiging bagong class ng mga warship ng Pilipinas, at ito ay tatawaging Miguel Malvar class. Matatandaan, na sa mga nakaraan nating mga videos, ay ating tinalakay na ang dalawang HDC 3200 Corvette na ito, bagamat Corvette ang designation, ngunit base sa kanyang firepower at capability, na ito ay mas malakas pa kaysa ating Jose Rizal class, na classified bilang frigate, dahil armado ito ng dalawang quadruple na anti-ship missiles, kumpara sa dalawang double anti-ship missiles lamang ng Jose Rizal class. Armado na din ito ng 16 cells vertical launch air defense system, na kahit makabitan pa ang Jose Rizal class, ay mas malakas pa rin ito dahil ang Jose Rizal class ay meron lamang 8 cells na fitted for but not with vertical launch air missile system. Dagdag pa, meron din itong close-in weapon system, na wala sa Jose Rizal class frigate, kaya ating tinalakay noon, na malaki ang chance na ang dalawang HDC 3200 na ito kapag natapos, ay magiging frigate, kapag ito ay pumasok na sa serbisyo sa ating Philippine Navy. At mukhang hindi nga tayo nagkakamali, dahil sa ngayon, ang BRP Miguel Malvar bilang lead ship, ay merong designation na FF, na base sa standard designation ng ating Philippine Navy, ito ay classified bilang frigate, kaya ang class na ito ay tatawagan ng frigate, at hindi na corvette. Ito ay nangangahulugan, na kapag ito ay pumasok na sa serbisyo ng ating Navy, ang ating Navy ay magkaroon na ng dalawang class ng frigates, ito ay ang Jose Rizal class, at itong Miguel Malvar class. Ang dalawang frigate na ito, base sa timeline na inilatag ng Hyundai Heavy Industries, ang BRP Miguel Malvar na FF06, ay ma-deliver sa bansa sa susunod na taon 2025, at ang BRP Diego Silang FF07, ay ma-deliver sa bansa sa taong 2026. Kung ating pagbabasehan ang timeline ng construction ng Jose Rizal class noon, ang BRP Miguel Malvar, ay maaaring bibilang na lang ng ilang buwan o sa loob ng taon na ito, ay masagawa na ang launching ceremony nito, na nangangahulugang ito ay ililipat na sa tubig, at doon natatapusin ang mga finalization work tulad ng pagkabit ng mga armaments at mga equipments, bago masagawa ang sea trial. Merong mga nagtatanong kung bakit hindi na lang nagpasakop ang dalawang frigate na ito sa Jose Rizal class, gayong pareho naman silang nakabase sa HDF design platform ng Hyundai. Para sa atin, bagamat pareho lang sila ng design ng platform, ngunit magkaiba sila sa haba at ng bigat, kaya nararapat lamang na sila ay magkaiba ng class. Ang Jose Rizal class ay 107 meters ang haba, at nasa 2,600 tons ang bigat, habang ang Miguel Malvar class, ay 118 meters ang haba, at may 3,200 tons ang bigat o displacement. Ang pag-reclassify nito bilang frigate, ay umaangkop din sa inconsistency ng Hyundai Industries sa pag-designate ng design na ito, dahil kapag tinutukoy nila ang HDF 3200 na project nila sa Pilipinas, ito ay kanilang pinapalitan at tinatawag na HDC, na ibig sabihin bilang corvette, ngunit kapag kanila itong minamarket sa ibang bansa, ito ay kanilang tinatawag na HDF, o isang frigate. Ito ay nangangahulugang ang design na ito, ay isa nga siyang frigate. Maaaring dahil sa political reason, ang ating Philippine Navy ay tinatawag itong corvette. Ang ating tinutukoy na political reason, ay maaaring paraan lamang ito ng ating Navy, upang ma-justify ang kanilang pag-request ng karagdagang mga bagong barko, kaya kailangan yung ibang klase ng barko naman ang kanilang hihilingin. Maaaring sa ating palagay, dahil sa kahirapan sa pag-secure ng pondo, ay maaring mahirap para sa ating Navy ang mag-request ng dalawa pang frigate, dahil kakatapos lang nilang tumanggap ng dalawang bagong frigate, ang Jose Rizal class. Sa katunayan, ayon sa pinakahuling balita, hindi pa nga natatapos ang dalawang Malvar class frigates na ito, ay sinasabing nasa advanced stage na rin ang ating Philippine Navy, sa pagbili ng dalawang panibagong corvettes.
Ang pagbili ng dalawang Corvette na ito, base sa bagong panuntunan ng bagong pamunuan ng Department of National Defense, ay hindi na ito automatic na ibibigay sa Hyundai, dahil magsasagawa na ng panibagong bidding, dahil kasama sa requirements ng dalawang Corvette project na ito, ay ang local production at full technology transfer sa ating Philippine Navy o sa anumang local company ng bansa. Ito ay nangangahulugang kung nais ng Hyundai Heavy Industries na makuha pa ang dalawang bagong Corvette acquisition project na ito, ay kailangan na nilang magbukas ng local shipbuilding facility dito sa Pilipinas. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit nababalita ngayon na ang Hyundai Heavy Industries ay nakipag-partner na nga sa local company nating Cerberus, upang magbukas ng shipbuilding facility sa Subic Shipyard, na maaring paghahanda ito sa panibagong project na ito ng Philippine Navy, na siguradong hindi nila makukuha kung hindi nila susundin ang striktong requirement ng Department of National Defense ngayon. Sa nakaraan nating video, ating tinalakay ang Navantia ng Spain, na nagbabadyaring magbubukas ng shipbuilding facility sa Bataan, na nangangahulugang isa rin ang bagong Corvettes acquisition project na ito ng Philippine Navy, ang kanilang tina-target bilang pinakaunang proyekto na makuha nila dito sa Pilipinas. Inasahan na rin natin ang mga dating kalahok ng frigate acquisition project ng Philippine Navy, tulad ng Daewoo Shipbuilding at STX Offshore and Shipbuilding ng South Korea, STX Shipbuilding ng France, at ThyssenKrupp Marine System ng Germany. Sa oras na ilalabas na ng Department of National Defense ang specification sa dalawang Corvette acquisition project na ito, ay saka pa natin makikita kung talagang Corvette nga ba ang bibilhin ng Philippine Navy, o dalawang frigate pa rin na nakakubli sa designation na Corvette. Kapag ito ay mayroong mas malakas pa na mga armaments at equipments, at sensors na kasing advance o mas advance pa sa BRP Miguel Malvar, then ito ay nangangahulugang frigate pa rin itong bagong project na ito. Ngunit kung ang Corvette acquisition project na ito ay mayroong armaments na nakafocus lamang sa iisang misyon, tulad ng anti-submarine warfare, ay ating masasabing totoong ang Corvette ito. Ang Jose Rizal class base sa mga indikasyon na ating nakikita sa Philippine Navy, ay magkakaroon ng mga capability upgrade sa pamamagitan ng pagkabit ng mga missing armaments and sensors, o ang tinatawag na fitted for but not with armaments, tulad ng vertical launch air defense system, at towed array sonar. Ang dalawang double na anti-ship missile system nito ngayon, ay may malaking chance na mapapapalitan ito ng dalawang quadruple na launchers, at sinasabing maaaring ang dalawang launchers nito ay ililipat sa dalawa sa 6 na offshore patrol vessels na kasalukuyang ginagawa ngayon sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea.